Pero doktora, ano ba yung mga causes o mga sanhi? Bakit nagkaka-epilepsy ang isang tao? Okay, so marami pong possible na causes ng mismong epilepsy. No? Pwede pong structural. Meron tayong part ng brain, abnormal na part ng brain, pwede pong mula pa pagkabata, like yung congenital po siya, or pwedeng na-develop natin later, like pag nagkakaroon po ng, meron pong tumor na pwedeng mag-cause ng epilepsy. Minsan po ang stroke ay pwedeng mag-cause ng epilepsy. No? So isa pong possible yung structural. Minsan po may mga metabolic abnormalities na pwede rin pong mag-cause ng epilepsy. Meron pong mga genetic na causes din minsan ng epilepsy or minsan magkasama po sila. Meron din po mga times na idiopathic talaga siya na parang wala pang nalalaman na definite na dahilan. Opo. Bakit that particular person nagkaroon ng epilepsy? Opo. How about special concerns? Like for example, sa mga kababayan, may special concern ba pagka may epilepsy? Okay, so opo, meron talaga for women kasi syempre yung mga babae, no, sila yung eventually nagdadalang tao, no, nanganganak, nagkaka-baby. So, meron po tayong mga concerns in terms of treatment din, no? For example, may pinipili tayong gamot na kapag sa mga babae, hindi natin sila binibigay kasi mas mataas yung risk for malformation sa baby nila. Tapos isa pang consideration with women is sometimes yung epilepsy na apektuhan ng menstrual cycles natin. So minsan mas dumadami yung seizures during the time ng period or around the period, no? So yun yung mga pwedeng mga special considerations. Pag gumagamit din ng mga contraception, may mga gamot tayo minsan na nag-interact doon. So yun yung isa pang special consideration for women na may epilepsy. I see. And usually, ano po yung mga triggers, ng epileptic seizure? Ilan sa mga pwede pong triggers ay una, pag nakamiss po tayo ng gamot. So, halimbawa, nakamiss ng gamot pwede pong the day after, or even a few days after saka mag-manifest yung seizure, no? Okay, doktora, wait. Hold ko lang, no? So, basically, sabi niyo pag nakamiss out ng gamot, so, usually, talaga bang lifelong ba yan? Or may certain duration of time na dapat hindi mo ihihinto? So, depende po siya sa klase rin ng epilepsy, no? Pag-uusapan niyo po yun ng doktor, anong klase ng epilepsy and how long expected na mag-take po ng medications. Pero marami pong cases kasi ng epilepsy na kailangan pong pangmatagalan talaga natin iniinom yung gamot natin. I see. And going back to my previous question, na yung mga triggers, okay? So, maliban po sa pag-miss ng medications, pwede rin po pag nagpupuyat, no? Isa po yan sa usual common na trigger ng seizure sa mga pasyenteng may epilepsy. Tapos po yung alcohol. So, yung alcohol po kasi pwede siyang mag-interact with our medications, na bumaba yung level ng medications natin, or the alcohol, pag umiinom tayo ng alak, hindi tayo natutulog ng mabuti, di ba? Kasi nakikipag-party. So, parang nag-combine sila as pwedeng trigger ng seizures. Tapos minsan yung withdrawal po from the alcohol can also cause seizures. Pag meron po tayong sakit, tapos because of that sakit, nagkakaroon tayo ng mga imbalance sa electrolytes natin, yung mga ganyan, pwede rin pong mag-trigger ng seizures yun. I see.